Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Makabansa 2, Term 1, Week 1, ang konsepto ng komunidad. Para sa unang session. Sa araling ito, inaasahan na ilalahad ang payak na kahulugan ng komunidad na tutukoy ang mga makikita sa isang komunidad. Isipin ninyo ang inyong lugar. Pagmulat ninyo sa umaga, ano ang una ninyong nakikita? Bahay, kalsada, o mga kapitbahay? Makinig sa kwento. Si Lito ay nakatira sa isang barangay. Tuwing umaga, naririnig niya ang tilaok ng manok. Nakikita ang mga batang papasok sa paaralan at ang tindera sa kanto. Kilala niya ang kanyang kapitbahay at nagkukumustahan sila araw-araw. Ang lugar kung saan nakatira si Lito ay isang komunidad. Ang komunidad ay grupo ng mga tao na magkakasamang naninirahan sa isang lugar. Mayroon silang magkakatulad na gawain, layunin at paraan ng pamumuhay. Sa madaling salita, ang komunidad ay binubuo ng mga taong nagtutulungan at may ugnayan upang mapabuti ang kanilang buhay at kapaligiran. Makinig sa maikling tula tungkol sa komunidad. Ang komunidad ay samahan ng tao, namumuhay ng payapa at maayos. May mga tuntunin na sinusunod upang kapayapaan ay manatili. Sa komunidad, pagtutulungan ang mahalaga upang kaunlaran ay makamit. Bawat isa ay may papel upang ugnayan ay maging matibay. Ang mga tao ay nagkakaisa, nag-uusap at nagkakaunawaan. Iisa ang layunin, umunlad ng sama-sama. Ang isang komunidad ay may mga taong nagkakaisa, may maayos na pamamahala, may kasaysayan at kultura. May kapayapaan at kaayusan, may pagtutulungan sa pag-unlad, nag-aalaga sa kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit nagiging maayos at masaya ang pamumuhay sa komunidad. Sa isang komunidad, makikita ang bahay, paaralan, palengke, simbahan, ospital o health center, tindahan, kalsada. Ito ang mga lugar na tumutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ngayon, malinaw na ang komunidad ay lugar kung saan magkakasamang naninirahan ang mga tao at nagtutulungan. At natutukoy ninyo ang mga bagay na makikita sa komunidad tulad ng bahay, paaralan at palengke. Isipin ang mga lugar na madalas ninyong puntahan. Kung pupunta kayo sa tindahan, bahagi iyon ng komunidad. Kung papasok kayo sa paaralan, bahagi rin iyon ng komunidad. Itaas ang kamay kung naiintindihan ninyo. Sabihin ng sabay-sabay, ang komunidad ay grupo ng mga taong nagtutulungan sa isang lugar. Ngumiti kung kaya ninyong magbigay ng halimbawa ng komunidad. Natutuhan ninyo ang tungkol sa pamilya. Ang pamilya ay bahagi ng komunidad. Maraming pamilya ang bumubuo ng isang komunidad. Bumuo ng maliliit na pangkat. Magbahaginan tungkol sa inyong komunidad. Isa-isahin ang mga makikita roon. Maghanda ng ibahagi sa klase ang inyong napag-usapan. Ang komunidad ay mahalaga dahil dito tayo nakatira at natututo. Dito tayo nagkakaroon ng kaibigan at tumutulong sa isa't isa. Kapag nagtutulungan ang lahat, umuunlad ang komunidad. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Ang patlang ay grupo ng mga tao
na naninirahan sa isang lugar. Komunidad. Sa komunidad, ang mga tao ay patlang upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Nagtutulungan. Ang patlang ay lugar kung saan nag-aaral ang mga bata sa komunidad. Paaralan. Ang patlang ay lugar kung saan bumibili ng pagkain ang mga tao. Palengke. Ang patlang ay tinitirhan ng mga tao sa komunidad. Bahay. Pag-uwi, obserbahan ang inyong komunidad. Tingnan ang mga lugar at tao sa paligid. Gumuhit ng inyong komunidad sa papel. Ipakita ito sa klase. Makipag-usap sa magulang tungkol sa kung paano nagtutulungan ang mga tao sa inyong barangay. Para sa ikalawang session. Sa araling ito, inaasahan na inyong naiisa-isa ang mga halimbawa ng komunidad na ilalarawan ang mga makikita sa bawat komunidad. Tumayo muna tayo at igalaw ang ating katawan. Iikot ang ulo, igalaw ang mga kamay at ngumiti sa katabi. Ngayon, tumingin kayo sa paligid. May mga bahay, kalsada, puno at tao. Lahat ng ito ay bahagi ng isang komunidad. Handa na ba kayong matuto? Umupo ng maayos at makinig. Ang komunidad ay lugar kung saan nakatira ang mga tao at nagtutulungan. May iba't ibang uri ng komunidad. Pag-aralan natin isa-isa. Komunidad sa kapatagan. Ito ay matatagpuan sa malawak at patag na lupa. Dito ay maraming taniman dahil mataba ang lupa. Makikita dito ang palayan, maisan at mga sakahan. Komunidad sa talampas. Ito ay nasa mataas ngunit patag na lugar. Mas malamig ang klima rito. Karaniwang may taniman ng gulay at prutas. Magaganda rin ang tanawin dito. Komunidad sa dagat o ilog. Ito ay malapit sa dagat, ilog o lawa. Ang mga tao rito ay nangingisda at nag-aalaga ng isda. Ang kanilang buhay ay nakaugnay sa tubig. Komunidad sa lungsod. Ito ay mataong lugar na maraming gusali at establishmento. Dito matatagpuan ang paaralan, ospital at negosyo. Abala ang mga tao sa trabaho at negosyo. Industrial na komunidad. Ito ay lugar na may maraming pabrika at planta. Ang mga tao rito ay nagtatrabaho sa paggawa ng produkto. Komunidad sa kabundukan. Ito ay matatagpuan sa bulubunduking lugar. Ang mga tao rito ay nagtatanim at nangangalaga sa kalikasan. Simple ang kanilang pamumuhay at nagtutulungan sila. Komunidad sa isla. Ito ay napapalibutan ng tubig. Ang mga tao rito ay nangingisda at nag-aalaga ng yamang dagat. Mahalaga sa kanila ang kalikasan. Tingnan ninyo ito. Kapag sinabi kong kapatagan, iniisip ko ay sakahan. Kapag lungsod, iniisip ko ay gusali at sasakyan. Ganito nyo ilalarawan ang bawat komunidad. Makinig at sumagot. Anong komunidad ang may maraming pabrika? Industrial na komunidad. Anong komunidad ang malapit sa dagat? Komunidad sa dagat o ilog. Anong komunidad ang malamig at mataas? Komunidad sa talampas. Naalala ninyo ang mga lugar sa ating barangay? Ang mga iyon ay bahagi ng komunidad. Ngayon, mas malalaman ninyo kung anong uri ng komunidad ang mga iyon.
Bumuo ng grupo na may 4 na kasapi. Magbigay kayo ng tig-isang halimbawa ng komunidad. Pag-usapan ninyo kung ano ang makikita sa bawat isa. Makinig sa tula. Sa komunidad, tayo'y sama-sama, nagtutulungan sa tuwina. Kapatagan man o kabundukan, lahat ay may kahalagahan. Sa dagat, lungsod o isla, buhay ay may saysay at sigla. Pangalagaan ang kapaligiran upang komunidad ay magtagumpay kailanman. Piliin ang titik ng tamang sagot. Aling komunidad ang matatagpuan sa patag at malawak na lupain na angkop sa pagsasaka? Lungsod, kapatagan, industrial. Ang sagot ay B, kapatagan. Saang komunidad karaniwang matatagpuan ang maraming gusali, ospital at negosyo? Kabundukan, isla, lungsod. Ang sagot ay C, lungsod. Aling komunidad ang napapalibutan ng tubig at ang kabuhayan ay pangingisda? Talampas, isla, industrial. Ang sagot ay B, isla. Anong komunidad ang nasa mataas na lugar at may malamig na klima? Talampas, kapatagan, lungsod. Talampas. Aling komunidad ang may maraming pabrika at planta? Industrial, dagat o ilog, kabundukan. Ang sagot ay A, industrial. Para sa ikatlong session. Sa araling ito, inaasahan na inyong natatalakay ang mga impormasyon sa bawat komunidad. Naiisa-isa ang mga batayang impormasyon na kinabibilangan ng isang komunidad. Umupo ng maayos at ihanda ang sarili sa pakikinig. Tumingin sa katabi at ngumiti. Isipin ninyo ang lugar kung saan kayo nakatira. May pangalan nito, may pinuno at may mga taong nagsasalita ng isang wika. Handa na ba kayong matuto tungkol sa komunidad? Simulan na natin. Ang komunidad ay may mga impormasyon na tumutulong upang ito ay makilala. Ang mga batayang impormasyon ng isang komunidad ay pangalan ng komunidad, lokasyon, namumuno, wikang sinasalita. Pangalan ng komunidad. Ang pangalan ng komunidad ay ang tawag sa isang lugar. Ito ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga taong nakatira rito. Maaaring ito ay hango sa kasaysayan, pangalan ng lugar, o mahalagang pangyayari. Halimbawa, Barangay Maligaya, San Isidro, o Mabini. Lokasyon ng komunidad. Ang lokasyon ay kung saan matatagpuan ang komunidad. Ito ay maaaring malapit sa dagat, bundok o bayan. Mahalaga ito upang malaman kung anong uri ng pamumuhay ang mayroon ang mga tao. Namumuno sa komunidad. Ang namumuno ay ang taong nangunguna sa komunidad. Siya ang gumagawa ng mga plano at tumutulong sa mga tao. Halimbawa nito ay ang barangay captain. Wikang sinasalita. Ang wika ang ginagamit ng mga tao sa pakikipag-usap. Ito ang tumutulong upang magkaintindihan ang bawat isa. Maaaring Filipino, Ilocano, o iba pang wika. Matututuhan ninyo kung paano ilarawan ang isang komunidad gamit ang mahalagang impormasyon. Pakinggan ito. Ang pangalan ng komunidad ay Barangay Masagana. Ito ay malapit sa ilog. Ang namumuno ay si Kapitan Ana. Ang wikang sinasalita ay Filipino. Ganito ninyo ilalarawan ang isang komunidad. Makinig at sumagot. Ano ang pangalan ng inyong komunidad? Saan ito matatagpuan? Sino ang namumuno? Anong wika ang ginagamit ninyo? Bumuo ng grupo na may 3 kasapi.
Magbahagi kayo ng impormasyon tungkol sa inyong komunidad. Piliin ang isa na magbabahagi sa klase. Makinig sa kwento. Si Ana ay bagong lipat sa isang lugar. Hindi niya alam ang pangalan ng komunidad, kung sino ang pinuno at kung anong wika ang gamit. Unti-unti niyang natutunan ang mga ito sa pamamagitan ng pagkikipag-usap sa kapitbahay. Dahil dito, mas nakilala niya ang kanyang komunidad at mas naging komportable siya. Bakit mahalagang malaman ang impormasyon tungkol sa komunidad? Paano ito nakakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay? Nakakatulong ito sa pang-araw-araw na buhay dahil alam natin kung sino ang dapat lapitan kapag may kailangan o problema. Mas madali tayong nakikipag-usap at nakikisama sa iba. Mas nagiging komportable at ligtas tayo sa ating kapaligiran. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tawag sa opisyal na pangalan ng isang komunidad? Wika, pangalan, lokasyon. Ang sagot ay pangalan. Ano ang tumutukoy sa kinaroroonan ng komunidad? Namumuno, lokasyon, wika. Tama, ang sagot ay B, lokasyon. Sino ang nangunguna at namamahala sa komunidad? Mamamayan, namumuno, guro. Ang sagot ay B, namumuno. Ano ang ginagamit ng mga tao upang magkaintindihan? Wika, lugar, pangalan. Ang sagot ay A, wika. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa batayang impormasyon ng komunidad? Pangalan, lokasyon, kulay ng bahay. Ang sagot ay C, kulay ng bahay. Para sa ika-4 na sesyon. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natatalakay ang kahalagahan ng isang komunidad. Nakakagawa ng isang likhang sining na nagpapakita ng isang komunidad na kinabibilangan. Tumayo muna tayo at kumiti sa katabi. Isipin ninyo kung saan kayo nakatira. Ito ba ay tahimik, masaya, maraming tao? Makinig sa kwento. Si Ana ay nakatira sa isang maliit na barangay. Tuwing umaga, nakikita niya ang mga kapitbahay na nagbabatian, ang tindera sa kanto at ang mga batang naglalaro. Kapag may problema, nagtutulungan ang lahat. Ganyan ang isang komunidad, isang lugar kung saan sama-sama ang mga tao. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang komunidad. Matututuhan din ninyo kung paano ito ipapakita sa isang likhang sining. Ang komunidad ay hindi lang lugar. Ito ay binubuo ng mga taong nagtutulungan, nagkakaisa at nagmamalasakit sa isa't isa. Basahin natin ang usapan ng tatlong magkakaibigan. Ako si Lita. Masaya akong naninirahan sa aming komunidad. Nakikihalubilo ako sa aking mga kapitbahay at kaibigan. Masaya akong naglalaro kasama nila. Ako naman si Faith. Ang aking pamilya ay masayang naninirahan sa aming komunidad. Payapa at ligtas ang aming pamumuhay. Ako si Arnel. Ang aking pamilya ay nakatira sa masaganang komunidad. Ang mga tao rito ay nagtutulungan upang mapaunlad pa ito. Malaya rin naming naibabahagi ang kani-kanilang kultura. Magbilang tayo ng 1 hanggang 3. Pangkat 1, Lita. Pangkat 2, Faith. Pangkat 3, Arnel. Pag-usapan ninyo sa grupo kung anong kahalagahan ng komunidad ang ipinakita ng inyong tauhan. Isulat ninyo ang sagot at ihanda ang pagbabahagi. Ang komunidad ay mahalaga dahil nagbubuklod ito ng mga tao at nagbibigay ng pakiramdam na kabilang ka. Nagbibigay ito ng kaligtasan at proteksyon. Ang komunidad ay mahalaga dahil nagpapalitan ng kaalaman at kasanayan ang mga tao, pinapahalagahan at pinananatili ang kultura at tradisyon.
Pagdugtungin ang hanay A at hanay B. Hanay A, nagbubuklod sa mga tao, nagbibigay ng seguridad, nagpapalitan ng kaalaman, nagpapanatili ng kultura. Sa hanay B naman, pagtutulungan ng kapitbahay, tahimik at ligtas na lugar, pagtuturo ng bagong kasanayan, pagdiriwang ng pista at tradisyon. Narito ang mga tamang kasagutan. Kumuha ng papel at pangkulay. Gumuhit ng inyong komunidad. Ipakita ang mga tao, bahay, paaralan, simbahan o palengke. Kulayan ito at ipakita kung paano nagtutulungan ang mga tao sa inyong komunidad. Bakit mahalaga ang iyong komunidad? Kapag ikaw ay may sakit, sino ang tumutulong? Kapag may kasiyahan, sino ang kasama mo? Ang komunidad ay parang pamilya na mas malaki. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang naibibigay ng komunidad sa mga tao? Kalungkutan, kaligtasan at tulong, katahimikan lamang. Ang sagot ay B, kaligtasan at tulong. Ano ang ginagawa ng mga tao sa komunidad? Nag-aaway, nagtutulungan, nag-iisa. Nagtutulungan. Alin ang halimbawa ng komunidad na nagkakaisa? Walang nag-uusap, sama-samang paglilinis, walang tumutulong. Ang sagot ay B, sama-samang paglilinis. Ano ang naipapasa sa komunidad? Laruan lang, kultura at tradisyon, problema lang. Ang sagot ay B, kultura at tradisyon. Ano ang mararamdaman mo sa maayos na komunidad? Takot, lungkot, saya at kapanatagan. Ang sagot ay C, saya at kapanatagan.